Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pahintulutan mong kami maging dapat lumigaya kapag ang iyong anak ay nagpakita kasama ng mga banal sa piling niya, pakundangan sa aming pagdiriwang na masaya sa pagkabuhay niyang amin ngayong sinasamba. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Beraya. Taglay ang bili ni Pablo, kina Silas at Timoteo, na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito: sa Diyos na hindi nakikilala, ang inyong sinasamba, kahit hindi nyo kilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng lahat ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay buhay, hininga at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isay, nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak, o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao.
Ngunit ngayon, inuutos niya na magsisi sila talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan na ito sa lahat ng buhay niyang muli ang taong iyon. Nang marinig lang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. Ngunit sinabi naman ng iba, ibig namin kayong mapakinggan tungkol dito. At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio, na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama rin babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpurit magdiwang. Kasama ang hukbo, roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay, pinakamaigi. Sa langit at lupay, walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu at isugo niya, upang sumainyo tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing, sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Itinutuloy lang natin ang nasimulan ng mga nauna sa atin. Ganito rin natin inuunawa yung ebanghelyo natin ngayon. Nilalarawan ni Jesus ang pagsusugo niya ng Espiritu Santo. Pagkatapos niya, darating naman ang Espiritu Santo. At ang sabi nga niya, ang Espiritu Santo ay ipapaliwanag, ipapahayag yung mga sinabi rin niya. Kung ano yung sinimulan ng ating Panginoong Hesus, ipagpapatuloy ng Espiritu Santo. Sapagkat bilang tao ay si Jesus magwawakas din ang pamamalagi niya sa mundong ito. At sa pagwawakas ng paglagi niya dito sa mundo bilang tao, yung Espiritu Santo ang magtutuloy. Kaya kung ano yung sinimulan ng ating Panginoong Hesus, itutuloy ng Espiritu Santo. Ito rin ang prinsipyo natin sa buhay natin dito sa mundo. May mga nauna sa atin. May mga naunang Kristiyano sa atin. At yung henerasyon natin ngayon ay itinutuloy natin yung sinimulan ng mga nauna sa atin habang hinaharap natin ang mga bagong hamon ng kasalukuyang mundo, ng kasalukuyang sitwasyon natin. Ganon din kami mga pare, na marami ng pare ang dumating dito sa parokya. Ako'y pang-10 na nga. At yung mga nasimulan na mga nauna ay ipinagpapatuloy ko at magbubuo ng panibago, no? Magtatayo doon sa mga sinimulan na mga nauna dahil may mga bagong hamon ang kasalukuyang buhay natin bilang simbahan. Ang pinakamalaking pagkakamali natin ay kung ano yung sinimulan nung nauna, sinisira natin. Ganyan din sa politika minsan. Kung sino yung nakaluklok ngayon, sisirain niya kahit yung magandang nasimulan nung nauna sa kanya dahil hindi niya kapartido, dahil hindi niya kakulay. Yun ang ating pinakamaling nagagawa. Minsan kami ring pare ay natutokso sa ganyan. Kung ano yung sinimulan nung nauna sa amin, kahit maganda naman, ay pilit na sisirain. Ang dahilan, insecurity. Minsan inggit. Minsan may gustong patunayan. Mga childish na mga dahilan. Bilang leader, ay hindi tayo dapat maging childish. Yung mga insecurity natin, huwag nating hayaan. Mga inggit, huwag nating hayaan na sirain yung tuloy-tuloy na misyon, lalo na ng simbahan. Yan din nangyayari sa mga grupo-grupo, yung mga iba't ibang ministries, yung mga sinimulan nung nauna dahil sila na ngayon ng bago, para patunayan yung kanyang sarili, may gustong patunayan, pilit na sisirain. Yan ang pinakamali na nagagawa natin. Kung ano yung nasimulan nung nauna sa atin, lalo na yung mga magaganda, magtayo tayo roon. Ituloy natin habang bumubuo tayo ng panibagong misyon ngayon. Kaya hindi kailangan na sirain, kailangan merong continuity, kailangan ay itinutuloy natin. Yung simbahan natin, 2,000 taon na, kaya hindi tayo ang unang Kristiyano. Maraming henerasyon na ng Kristiyano simula po ng mga alagad. Kaya yung unang pagbasa natin ngayon mula sa mga gawa ng mga apostol, yan ang unang henerasyon ng mga Kristiyanong nagsimula ng ating simbahan. Yung sinimulan nila, tinutuloy pa rin natin magpahanggang ngayon.
at bumubuo tayo ng bagong istruktura, kumbaga, sapagkat 2,000 taon, panibago na ang mga hamon ng kasalukuyang panahon. Ito'y lahat natutunan natin sa Panginoon natin, yung banal na Trinidad. Kaya nga yung banal na Trinidad ay perpektong komunidad. Isinugo ng Ama ang anak at lahat ng sinabi ng Ama, pinapahayag ng anak, at pagkatapos naman ng anak, isinugo naman yung Espiritu Santo. Yung sinimulan ni Jesus, pinagpapatuloy ng Espiritu Santo. Yung mga katotohanang pinahayag ni Jesus na hindi pa maunawaan noon ng mga alagad, yung Espiritu Santo ang tutulong na maunawaan. Kaya nga magkakadugtong, merong continuity, merong pagkakaisa. Ganyan din tayo dapat maging, lalo na sa ating simbahan. Kaya ipinagpapatuloy, nagtatayo tayo sa ibabaw ng mga magagandang nasimulan na mga nauna sa atin. Kung ganyan ang ating disposisyon at pag-iisip, lalong magiging matagumpay ang misyon ng simbahan. Tandaan natin, ang simbahan hindi atin. Ang simbahan ay kay Kristo. Kaya kung ano yung ipinahayag ni Kristo, siya rin na ipinahayag ng mga alagad, ng mga nauna sa atin, ipagpapatuloy natin. Lahat tayo ang pinagsisilbihan, Diyos at ang simbahan, hindi ang mga sarili nating mga kapritsyo at sarili nating mga insecurities. Hindi tayo iniwang ulila ng ating Amang nasa langit, bagkus ipinadala niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Sambitin natin ang ating sama-samang panalangin sa kapangyarihan ng Espiritu ng katotohanan. Ating itutugon, akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang simbahan naway maging masigasig sa paghahatid ng mensahe ni Jesus sa lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga namamahala at may kapangyarihan naway maghatid ng kapayapaan at katarungan sa mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga hinahamak, mga itinatakwil, o mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaranas sa kanilang buhay na pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makakita at makadama ng mapagmahal na presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway muling buhayin, alang-alang sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Tahimik nating idalangin mga pansarili nating kahilingan, muli nating alalahanin ng mga kapatid nating humihiling ng ating panalangin. Ipagdasal din natin ang mga nagpapamisa nating mga kapatid para sa kanilang mga natatanging intensyon.
Mahal naming Ama, isinugo mong iyong anak upang iligtas ang mundo. At isinugo mo rin ang Espiritu Santo upang ipagpatuloy ang misyon ng iyong anak. Kami rin nawa ay matutong ipagpatuloy kung ano ang mga nasimulan ng mga nauna sa aming mga Kristiyano. Ang mabuting balita ay patuloy naming maipahayag sa aming panahon. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangit walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming paikinabang sa iyong paikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako ay buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa mong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.